matagal ng panahon na ginagamit nila ang pagtagpi-tagpi sa mga aklat Katoliko, dapat lang na sasagutin natin at ibubuko natin. Tulad dito, Munting Aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Abisquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79 pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig. Sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon no? Ngayon, hindi na yata uso banig Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. pero alam niyo ba anong nakasulat sa binasa ng ministro na pinagtagpi-tagpi? Ito ang nakasulat, mga kapatid. Ayan, makita ninyo ang pagkakaiba. Mula sa pahina 79, abay, biglang lumundag ang mga ministro sa pahina 82 dahil pinagtagpi-tagpi nila. So makita natin, mga kapatid, yung uri ng pangangaral sa mga ministro ni Felix Manalo, talagang isang harap-harapan na pandaraya ang ginawa nitong mga alagad ni Felix Manalo. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong sa Catholic Faith Defenders National Office. Muling makasama ninyo sa pagkakataong ito, mga mahal na kapatid, at inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Inaniyahan namin kayo pala na mag-subscribe sa kay Kabornok na Factbusters PH, mga kapatid. Link. Ito ang bagong channel ng Factbusters PH. At meron din akong pangalawang channel, Pananampalataya at Katwiran. Ito, Pananampalataya at Katwiran channel. So, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na mag-subscribe dito at kay Kabornok. Sa pagkakataong ito, tatalakayin din natin, mga mahal na kapatid, itong matagal ng tuligsa sa ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, lalo na ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Yung paggamit nila sa mga aklat Katoliko na pinagtagpi-tagpi nila. Ito pong mga aklat na ito, mga napakalumang aklat, matagal ng panahon na ginagamit nila ang pagtagpi-tagpi sa mga aklat Katoliko, dapat lang na sasagutin natin at huwag kayong magalit kung sasagutin natin at ibubuko natin. Tulad dito, Munting Aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Abisquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79 pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig. Sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon no? Ngayon, hindi na yata uso banig Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa
sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Kung pansinin ninyo, mula sa pahina 79 at lumundag sila sa pahina 82 para lang ipagtagpi-tagpi at idugtong-dugtong ang nakasulat sa katisismo ni Father Luis de Amasquita. Ito ang makita natin sa kanilang TV screen habang nangaral. Pero alam niyo ba anong nakasulat sa binasa ng ministro na pinagtagpi-tagpi? Ito ang nakasulat, mga kapatid. Sa pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o sa isang mahal na larawan. Mangyaring ang tanda ka muna at saka magdasal ng tatlong ama namin sa Santissima Trinidad. Sa Diyos Ama ay hihingi ka ng pananampalataya, 10 ng pag-alaala nang di mo siya makalimutan. Sa Diyos Anak ay daraing ka ng pananalig at pati pa naman ng bait na kikilala mo sa Kanya, sa Espiritu Santo. O yan, makita ninyo ang pagkakaiba. Mula sa pahina 79, abay, biglang lumundag ang mga ministro sa pahina 82 dahil pinagtagpi-tagpi nila. So makita natin, mga kapatid, yung uri ng pangangaral sa mga ministro ni Felix Manalo, talagang isang harap-harapan na pandaraya ang ginawa nitong mga alagad ni Felix Manalo sa libro ni Padre Amisqueta, mga kapatid, na ang pamagat ay katisismo. So, pinagputol-putol nila ito. Oh? Sa kanilang atake sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Imagine, binasa nila, sa pagbangon daw sa banig. Balikan natin ang ministro nila, ha, na nagpahayag, pakinggan ninyo. Munting Aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Amasquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79, pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig, sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon no? Ngayon, hindi na yata uso banig Pagbangon mo sa banig, Buti pa sa mga ministro, di na uso ang banig, kama na sila. kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Yan. Magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Kaya, sasabihin ng mga mangangaral sa Iglesia ni Kristong kay Manalo, yan po ang binanggit ng katisismo ninyo. Pasinungalingan ba ninyo ang nakasulat sa katisismo ninyo na ang may akda ay isang paring Katoliko na si Father Luis de Amasqueta? Mga kapatid, ano po talaga ang nakalagay sa pahina 72 79 at 82 sa aklat na ito? Kung tingnan natin ang binasa at pinagputol-putol, tagpi-tagpi ng ministro ni Manalo, ito po ang nakasulat, mga kapatid.
Sa pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang cross o sa isang mahal na larawan. Mangyaring mag-antanda ka muna at saka magdasal ng tatlong ama namin sa Santissima Trinidad, sa Diyos Ama, ay hihingi ka ng pananampalataya. Pinutol yan ng mga ministro, agad silang lumundag sa pahina 82. Pero kung tingnan natin sa pahina 79, nasaan ba ang salitang sinasamba kita? Wala pong mabasa na sinasamba kita. Kaya lumundag sila sa pahina 80 mula sa 79, lumundag sila sa pahina 82. Di ba? Ang layo. Ito'y malinaw na isang pagmamagic sa aklat katoliko na ginawa ng mga ministro ni Felix Manalo. Sa referensya na ang may akda ay paring katoliko, ngunit nang nasa kamay na ng mga ministro, ang referensya ay naging diferensya. So, ito ang mabasa sa pagtagpi-tagpi nila mga kapatid. Pansinin ninyo, ang nakasulat. Sa pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang cross o sa isang mahal na larawan. At ito, dinugtong nila ang nakasulat sa 82. Kung manikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. At matagal ng panahon, ginagamit nila ito na propaganda, mga mahal na kapatid. At kung sasagutin natin, abay, may mga nagkomento, galit ba kayo sa INC? Hindi. Nilantad lang natin ang naturang taktika. Dahil pinagsama nila ang dalawang konteksto, mga kapatid, mula sa magkaibang pahina sa aklat na katisismo. Para ang referensya ay magiging diferensya. Kaya nga, dinugtong-dugtong nila, sa pagbangon mo sa banig ay agad kang manikluhod sa harap ng isang cross o sa isang mahal na larawan. Kung manikluhod ka, dinugtong nila ang 82, sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Itong ganitong style na pagtagpi-tagpi at pagchap-chap sa magkaibang konteksto ay malinaw na isang pandaraya, mga kapatid. Sa pahina pa lang, pahina 79, pahina 30, pahina 82. Di po ba? Sa pahina pa lang, napakalayo na. Ibig sabihin, magkaiba ang konteksto, magkaiba ang topic na tinutukoy diyan. Sa pahina 79, walang masama ang pahayag diyan na dahil kung tingnan natin sa Biblia, kahit sa Biblia, yun ang ginawa ni Propeta Josue. Sa Josue Kapitulo 7, versikulo 6, eto, si Joshua, and the leaders of Israel tore their clothing in dismay, threw dust on their heads, and bowed down, facing the ark of the Lord until evening. O si Josue lumuhod sa harap ng arka. At alam niyo na yung arka na yan ay may dalawang larawan ng mga kerubin o anghel na mabasa natin sa Numbers chapter 7 verse 88. Whenever Moses went into tabernacles to speak with the Lord, he heard the voice speaking to him from between the two cherubim. Above the ark covers the place of atonement that rests on the ark of the covenant. The Lord spoke to him
from there. So, diyan, makita natin na ang Diyos mismo ay nakipagtagpo kay Moises sa pamamagitan ng dalawang larawan na kirubin. So sa pahina 82 mga kapatid, walang binamanggit diyan na imahen o larawan. Ang binamanggit lang ay altar. Tanong, ito po bang palaging tumutuligsa sa pananampalatayang Katoliko? Meron ba silang altar? Tulad sa mabasa natin sa Isaiah chapter 19 verse 19 na may monumento ng Panginoon at may altar ng Panginoon? Meron ba sila o stage lang? So, kahit pa sabihin ng mga ministro ni Felix Manalo, ang altar ng mga Katoliko ay may mga larawan at may mga rebulto ng mga santo. Hindi pa rin nangangahulugan mga kapatid na sinasamba na ang mga imahen ng mga santo na nasa altar. Dahil tulad na ng ginawa ni Haring Solomon, di mo ba lumuluhod siya sa harap ng altar habang nagdarasal? Asan yan mabasa? Nasa Unang Hari, Kapitulo 8, 1 Kings, chapter 8, verse 54. Ito mabasa natin. When Solomon finished offering this entire prayer of petition to the Lord, he rose from before the altar of the Lord, where he had been kneeling with his hands outstretched toward heaven. So, diyan makita natin na ang propeta ng Diyos ay lumuluhod sa harap ng altar. Kaya, ang pahayag sa pahina 82 nitong katisismo na ang may akda ay si Father Luis de Amisquita mga kapatid, at yung binasa nating 1 Kings chapter 8 verse 54, parehong-parehong nakaluhod sa harap ng altar at nagdarasal. So ano? Ang mga imahen ba na nasa altar, yun po ba'y Diyos-Diyusan? Hindi po. Kundi ang mga imahen ng mga larawan na nasa altar, mga kapatid, ay nagpaalala lang sa mga bayani ng ating pananampalataya. Kaya malinaw at napakalinaw na isang uring pandaraya o isang panluloko o isang panliling lang ang ginawa nitong mga ngaral sa iba yung pananampalataya na binanatan ang ating pananampalataya gamit ang pagtagpi-tagpi sa mga aklat Katoliko sa magkaibang konteksto, sa magkaibang pahina para sa kanilang paninira sa pananampalatayang Katoliko. Ngayon, ano pa ang argumento nila? Basta daw nakaluhod, alam nyo ba? Basta daw nakaluhod, ibig sabihin ay pagsamba na yan. Oh, basta nakaluhod, pagsamba na yan. Yung pagluhod, katumbas nun, pagsamba. Oh, pansin niya ha? Ang pagluhod, katumbas ay pagsamba. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas nun, pagsamba. Ito po, babasahin ko po itong awit 95. Ang talata po ay 6. Pakinggan po ninyo. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsilukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalag sa atin. Yung pagluhod, katumbas pagsamba. Yung pagluhod, katumbas pagsamba. Yan. Ang pagluhod daw ay katumbas sa pagsamba. Kung iyon ang kanilang aral, pagluhod katumbas sa pagsamba, tingnan nyo, ang mga ministro lumuluhod sa harap ni Eduardo. O yan. Ibig ba sabihin na ang mga ministro na ito'y sumamba mismo kay Eduardo Manalo dahil sila'y lumuluhod sa harap mismo ni Eduardo Manalo? O,
Ano ang palusot ng mga ministro dahil sa pagluhod sa harap mismo ni Eduardo Manalo? Una, wala naman tayong binabanggit na kapag ka lumuhod, automatic, ang katumbas doon ay pagsamba. Wala. Oh, yan. Wala silang doktrina na kapag lumuluhod, katumbas daw pagsamba. Ano ito? At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas nun, pagsamba eh. Ito po, babasahin ko po itong awit 95. Oh, wala daw. Dahil nakita na yung mga ministro ay lumuhod sa harap mismo ni Eduardo Manalo. Kaya mga kapatid, sa mga nagsubaybay at sa mga kasalukuyang nagsaliksik, sana sa ating pagsagot na ito, mabuksan ang inyong isipan, mga mahal na kapatid, na hindi totoo na pag nagdarasal tayo sa harap ng larawan o rebulto ng mga santo, habang nakaluhod, pag Diyos na sa mga larawan. Bakit? Hindi porke nananalangin tayo na nakaluhod at kaharap natin ang larawan ay ng mga santo ay Diyos-Diyosan na. Di ba nila alam sa Bagong Tipan, Gawa Kapitulo 9:40, si San Pedro nanalangin, nakaluhod. Yun bang kaharap ni San Pedro? Ibig ba sabihin, Diyos-Diyosan na? Josue Kapitulo 7, versikulo 6, si Propeta Josue nanalangin sa Diyos sa harap ng dalawang larawan ng mga kerubin na nakaluhod. Ibig ba sabihin, yung larawan ng mga kerubin ay Diyos-Diyosan na? Kaya, hindi po ibig sabihin na nakaluhod sa harap ng larawan, yung larawan na yan ay Diyos-Diyosan na, mga kapatid. Pero, ang iba nilang pahayag kasi, abay, tingnan nyo kayong mga Katoliko, hindi po ba humahalik kayo sa mga larawan? Bakit? Pag hinalikan ba ang larawan, ibig ba sabihin, ang larawan ng mga santo, Diyos-Diyosan na? May mabasa ba na pag humalik ka sa larawan, diniyos mo na ang larawan? Baka nakalimutan nila. Roma 16:16, magbatian kayo ng banal na halik. O kung ang paghalik ay pag Diyos-Diyos na, ba't inutos magbatian kayo ng banal na halik? Bumabati sa inyo ang lahat ng mga iglesia ni Kristo. Abay, magpalakpakan ang INC diyan. Bakit? Squatter sila sa pangalan niyan. Pero, Catechism of the Catholic Church 811, napakalinaw. This is the sole Church of Christ, in which in the creed we profess the one holy Catholic Apostolic Roman Church. I am